Nabigo ang grupo ng mga pirata na makuha ang kayamanang matagal na nilang hinahanap. Ang kanilang pinuno, malupit, walang puso, at uhaw sa ginto, ay kaya naman walang awa, pinagpapaslang niya ang sarili niyang mga kasamahan. Sa kabilang banda, nagkaroon ng kasunduan ang dalawang grupo ng pirata. Parehong pagod sa laban, parehong uhaw sa kayamanan, kaya't nagdesisyon silang magsanib puwersa upang maangkin ang yaman na matagal na nilang hinahanap. Ngunit, ang kasunduan ay hindi nagtagal. Nagkaroon ng pagtatalo, sino ang mas may karapatang humawak sa kayamanan? Kaya naglaban ang mga ito at walang tigil pinagpapaslang ang ibang mga pirata. Habang abala sa matinding bakbakan ang dalawang grupo ng pirata, mga espada ay patuloy na nagsasalpukan. Sigawan, sugatan at pagbagsak ng mga katawan sa lupa. May isang grupo na nakakita ng pagkakataon para itakas ang kayaman. Samantala, habang patuloy ang madugong labanan ng dalawang grupo ng pirata sa loob ng kuweba, tahimik na umuusad ang isang mapanlinlang na plano. Habang abala sa sagupaan ang kabilang panig, palihim na inuutakan ng isang grupo ng pirata ang kanilang mga kalaban. Gumamit sila ng mga delaying tactics, sinadyang pahabain ang laban at iligaw ang atensyon, habang ang ilan sa kanila ay lihim na pinupuslit ang kayamanang matagal na nilang minimithi. Sa bawat tunog ng espada, mas lalong napapalapit ang kanilang tagumpay, isang lihim na pagtakas sa gitna ng kaguluhan. Inaasar ito ng piratang bidang lalaki ang kalaban para malinlang ito at makatakas kasama ang kayamanan. Lumalaban ang kalaban at gumagawa ng paraan para hindi sila makatas, pero sa galing ng bidang lalaki na gawa nito makatakas. Mabilis ito hinulog sa dagat at sumisid sa kailaliman ng dagat, pero sinubukan habulin ng kalabang pirata sa ilalim ng dagat upang makatakas ng hindi mahalata. May ginawa ang grupo ng pirata na wala pang ibang gumawa. Ginamit nila ang tiyan ng baboy bilang oxygen tank para makahinga sa ilalim ng dagat. Hindi nagpatalo ang kalabang pirata. Galit na galit itong sumisid sa ilalim ng dagat, tangan ang matinding pagnanais na habulin at mapigilan ang bidang pirata. Kaya naman ang kalabang pirata ay bumalik na lang kasi kinapos ito ng hininga. Habang tahimik silang lumalangway sa ilalim ng dagat, bitbit ang kayamanang itinakas mula sa digmaan. Isang pangyayari ang yumanig sa kanilang plano. Biglang naputol ang lubid ng kayamanan. At sa isang iglap, bumulusok ito sa kailaliman ng dagat. Walang naglakas loob na sumunod. Maliban sa isang babae. Isang matapang na pirata na handang isugal ang lahat. Mabilis siyang lumangway pababa. Lumalaban sa presyon, sa dilim, sa pangamba. Habang ang iba ay nanatiling takot, siya ay humabol, buong tapang. Hanggang sa wakas, naabot niya ang kayamanan. Ngunit, kasabay ng tagumpay, bigla na lang nanghina ang babaeng bida at nagdilim ang panigin. Nawala ang kanyang hininga. Ang katawan niya ay unti-unting lumutang. Walang malay, tuluyang nanghina. At sa oras ng panganib, sumaklolo ang piratang lalaking bida. Walang pag-aalinlangan, sinagip niya ito. Inakay pataas, bitbit ang kayamanan at ang babaeng nagligtas nito. Sa gitna ng dilim ng dagat, isang liwanag ng katapangan at pagmamalasakit ang nagningning. Habang tahimik na lumulutang sa ilalim ng dagat, yakap-yakap ng piratang lalaking bida ang babaeng walang malay. Sa gitna ng asul na kalaliman, ang kanilang mga katawan ay tila naghahanap ng kapayapaan. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang kakaibang tanawin ang bumungad, isang dambuhalang balyena ang lumitaw mula sa dilim. At sa isang iglap, nilamon nito ang mga isda kasama ang dalawang pirata. Ang yakap na puno ng tapang at pag-ibig. Ngayon ay nalambungan ng misteryo. Katahimikan ang kanilang iniiyakan. Wala ang kanilang mga kasama. Wala ang kayamanan. Habang nilalamon ng balyena ang lubid at pilit itong hinihila pababa sa kailaliman ng dagat, nagkaisa ang mga kasamahan ng pirata. Isa-isa silang kumapit at sabay-sabay na hinatak ang lubid, buong lakas at walang alinlangan. Habang ang pagkakaisa ay lumalakas at ang tensyon ay tumitindi, hindi nila binitiwan ang pag-asa. Sa bawat sigaw, bawat hila, ramdam ang diwa ng pagkakaisa. Hanggang sa tuluyan nilang mapigilan ang paghila ng dambuhalang balyena. Sa huli, sila ay nagtagumpay, hindi lang laban sa halimaw ng dagat,
kundi sa mismong hamon ng kapalaran. Sa kabilang banda, napuno ng katahimikan ang mga pirata. Ang kaninang sigawan at tensyon ay napalitan ng malamlam na tanaw at mabibigat na buntong hininga. Isa-isa silang napayuko habang nakatitig sa dagat na tila walang pasabi ang pag-angkin sa kanilang kapitan. Sa isip nila, wala na nilamon na ito ng balyena. Tumilapon siya sa ere at eksaktong tumama sa poste ng kanilang bangka, na tila bang ipinagtagpo ng tadhana. Halos hindi pa sila nakakabawi sa gulat, nang kasunod na lumabas mula sa bunganga ng balyena ang babaeng bida. Ang lungkot ay biglang napalitan ng sigawan ng tuwa. Buhay ang kanilang kapitan at kasama pa nito ang kanyang mahal. Samantala, dali-daling kumilos ang mga pirata nang makita nilang nahuhulog mula sa itaas ng poste ang kanilang kapitan at ang babae. Walang pag-aalinlangan, sabay-sabay silang kumilos, ang iba ay inabot ang lubid, at ang natitira ay nagsalo-salo ng lakas upang sagipin ang dalawa. Sa tagpong iyon, muling nabuhay ang apoy sa kanilang mga puso. Ang lungkot at takot na bumalot sa kanila kanina ay napalitan ng sigla at pananabik. Buhay ang kanilang kapitan, at sa kanyang pagbabalik, muling nabuo ang kanilang pag-asa.